Okay guys, panoorin natin yung laban ng Detroit Piston na pinamumunuan ni Chuck Daly at ng Chicago Bulls, laban ng Piston at saka Chicago Bulls. Alam niyo bang nung panahon ni Michael Jordan kahit anong galing ni Michael Jordan merong isang tao na sumagabal sa kanya, isang team. Yan sa katauhan ni Isiah Thomas at saka ni Chuck Daly, yung Piston, Detroit Piston. Kasi yan yung bad boy nung 1991 Parang organized talaga sila na grupo na maraming pinahirapan na team sa NBA. Kaya guys, without further ado, panoorin na natin para hindi na tayo humaba. Ang legendary na laban ng Piston at saka Chicago Bulls. Kaparis na nga ng pangalan ni Michael Jordan ang success at pagiging dominante na nagawa niya sa NBA. 5 MVPs, 6 Finals MVP, 1 Defensive Player of the Year, at syempre ang pinakamahalaga, 6 na kampyonato. Pero alam nyo ba na bago makuha ni Michael Jordan ang titulo na yan, ay may isa munang team na ilang beses siyang pinatikim ng kabiguan at na-check talaga ang kanyang galawan. Anong team nga ba ito? At paano nila nagawang panandaliang pigilan ang kanyang paglipad? Marahil ang iba sa inyo ay alam na kung anong team nga ba ang aking tinutukoy. Pero sa mga hindi nakakaalam, yan nga ang bad boy era ng Detroit Pistons. Ang ulo at utak sa team na ito ay ang legendary coach na si Chuck Daly. At pagdating naman sa players, ay pinangungunahan sila ng kanilang superstar guard na si Isiah Thomas. Habang nakaalalay naman sa kanya si Joe Dumars na isa sa mga best defensive guards sa kasaysayan ng NBA. Malaking parte rin ng kanilang team character si Bill Laimbeer na handang makipagbasagan ng ulo at manakit pa kung kinakailangan. Ilan pa sa nakasama ng tatlong ito ay si The Worm, Dennis Rodman at John Salley. Pag pinagsama-sama mo na nga silang lahat, dyan na nga mabubuo ang team na kapag nakaharap mo ay tsak sasakit talaga ang katawan mo dahil sa kanilang pisikal na depensa. From 80s to early 90s na may agpag ang playstyle nilang ito na tumakot sa buong liga. Kahit pa nga ang Lakers ni Magic Johnson at Kareem Abdul-Jabbar ay nilampaso lang ng team na ito on their way back-to-back championships. Mapapansin sa timeline ng kanilang pagiging dominante ay sumabay ito sa pausbong pa lang na karir ni MJ. Magmula nga ng madraft ito noong 1984 hanggang sa first championship niya noong 1991 ay palaging contender na ang Detroit Pistons sa NBA. Unang nag-cruise ang landas ni Jordan at ng Detroit sa 1988 Eastern Conference Semifinals matapos ang tatlong sunod-sunod na taong pagkatalo. Sa first round pa lamang ng playoffs ay tumaas na ang kanilang tsansa dahil sa ginawa ni Michael Jordan kung saan nahirang ito bilang MVP at nadala pa ang Bulls sa third seed at second round nang pataupin nila ang Cavs sa opening round ng postseason. Pero imbis na selebrasyon ay pinatikim ng pighati si Michael Jordan ng Pistons matapos nilang matalo sa loob lamang ng 5 games. Wala ngang nagawa sa sharing ito si Michael Jordan at kahit pa maganda naman ang kanyang numero ay halatang halata pa rin na dinomina siya ng Pistons. Pero ang pagkatalo pa lang ito ay simula pa lang ng mapait na pagdadaanan ni Michael Jordan sa kamay ni Isiah Thomas. Dahil sa sumunod na playoffs din ay nakaharap nilang muli ang Pistons sa isang engranding stage ng conference finals. Malaki nga ang nakataya sa laban na ito dahil kung sino man ang mananalo ay aakyat na sa NBA Finals at magkakaroon ng tsansang lumapit sa championship. Kaya naman kitang-kita mo ang gigil sa mukha ng mga Pistons player at literal nila itong pinadama kay Michael Jordan. Kada laro nga ay grabing bugbog ang natatamo ni Jordan mula sa napaka-pisikal na depensa ng Pistons. Marahil dahil yan sa kabiguan nila last season kung saan umabot sila ng finals ngunit bigong manalo kontra sa kupunan ng Lakers na pinangungunahan ni Magic Johnson. Pero kahit halos nga pinapaulanan na ng hard fouls at sakit ng katawan ay nagawa pa rin ni Michael Jordan na buhatin ang Bulls sa Game 3 with 46 points. Nanalo nga rin sila sa laban at hawak ang bintahe sa serye na 2-1. Ang problema nga lang ay yan na nga ang naging huling panalo nila sa buong serye dahil sa kasunod na tatlong laban ay pinauwi na naman sila ng Pistons. Sa panahong ito nga ay pinapapansin na ang kakaibang filosofiya ng Pistons dahil sa tuwing makakalaban nila ang Bulls ay may nakahanda na silang taktika para mapigilan si Michael Jordan. Ito na nga ang tinatawag na Jordan Rules. Ayon kay Isiah Thomas na alam na daw talaga ng Pistons ang kanilang gagawin para mapigilan si Michael Jordan. At hindi lang sila basta-basta ang pisikal na team.
may disiplina at prinsipyo din sila sa kung ano man ang gagawin ni Michael Jordan. Na kapag a-atake nga ito sa kaliwa, ay magsisend sila ng help para ma-force si Michael Jordan na tumira o di kaya ipasa sa iba. Kapag nakalusot naman ito sa kanyang initial defender, ay dyan na papasok ang grabing physicality ng Pistons at talagang susubukan nilang pabagsakin si Michael Jordan para mapigilan siyang pumuntos. Malaking dahilan nga yan kung bakit sa Game 5 ay 8 attempts lang ang nagawa ni Michael Jordan, habang sa ibang mga laban ay nasa 15 to almost 30 field goals ang kanyang nagagawa. Dinala nga rin ng Pistons ang momentum na nakuha nila laban sa Bulls para mapanalunan ang kanilang first championship. Sa ikatlong sunod na pagkakataon ay muli na namang nag-cruise ang landas ng Chicago Bulls at Pistons, kung saan sa conference finals ay muli itong nangyari. Kagaya nga ng inaasahan sa unang dalawa nilang pagkikita ay umuwi pa ring luhaan si Michael Jordan at ang Bulls sa loob ng 7 games. Nakakainis ang pagkatalong ito para sa Bulls dahil nakikipagsabayan na talaga sila sa Pistons at napaabot pa nga nila sa do or die game ang serye. Nakikita na nga rin na hindi na napipigilan ng Pistons si Michael Jordan na nag-average na noon ng 32 points sa buong serye. Pero still, kulang pa rin yan para manalo. Kaya naman maiintindihan mo ang frustration ni Jordan ang sabihin niyang hindi deserving ng Pistons na manalo sa championship. Napakasakit na statement yan, lalo na sa Detroit na dinadaan sa sipag at hustle ang bawat panalo. Bagamat may kahalong extra flavor gamit ang pananakit. Pero dapat palang ninanamnam na ng Pistons ang kanilang panalo, Michael Jordan. Dahil ang 1990 series na pala, ang huling beses na sila ay nakangiti. Sa pagkikita kasi nilang muli, ay nabaliktad na ang istorya at sila Jordan na ang nakakuha ng panalo nang duminahin ni Jordan at ng Bulls ang Pistons sa 1991 Eastern Conference Finals. Pinaghandaan talaga ni Michael Jordan ang muli nilang pagkikita. Nagdagdag nga ito ng timbang para mas maging handa sa bugbog kanyang matatanggap sa Pistons. Sama na nga rin dyan ay ang pagtitiwala niya sa kanyang mga kasama, bagay na hindi niya binigyang importansya sa simula. Pero sa huli, isa pala ito sa rason kung bakit sila nanalo. Sa kabilang banda naman ay kitang-kita ang pagiging bitter ng Detroit sa nangyari dahil napagdesisyonan pang hindi makipagkamay patapos ang laban. Considered itong walang respeto dahil pagpapakita sana yan ng sportsmanship at pagbati na rin sa nanalong kupunan. Hindi man nakatanggap ng handshake, panigurado namang tatanggapin ni Jordan at ng Bulls ang pagkapanalong ito laban sa kanilang rivals. Magmula nga dyan ay naipanalo nila ang kanilang first championship, franchise history, at dinagdagan pa yan ng dalawa, kasunod pang 2 seasons. Ang struggle ni MJ against sa Pistons talagang nag-motivate sa kanya para mas pagsumikapan pang i-improve at punan ang mga kulang sa kanyang laro. Tunay ito basta motivated ka sa iyong mga goal kahit ilang beses ka pang dumapa at mabugbog. Sa huli ay makakamit mo rin ang iyong pangarap kagaya ng nagawa ni Michael Jordan sa NBA. Bali dito na nga muna magtatapos ang ating kwento mga idol. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Hanap ka ba ng